So, ganito po yung mga pwede nyong ibenta. Yan po. Yan. Anong year nito? 1944 po ito, no? 2 pesos. Si Jose Rizal, yan ang nakalagay. Ang nakapirma, presidente natin sa Osmeña. Tapos, sa Bangko Sentral, Hernandez. So, yan. May nakalagay ng victory sa likod. Yan yung tsura ng likod niya. So, ganito yung mga nabibiling lumang pera, no? So, mas maganda condition, mas maganda. So, ayan, makikita nyo. Mas maganda condition ito. So, mas mahal ito. Ito naman, okay din condition niya. Kaya lang may sulat. So, mas mababa din, no? So, ito naman, yung mas mga lower years. Mas luma po ito. Ayan. 1936. 2 piso rin, no? So, halos lahat to, 2 piso. Meron lang naligaw yata na 5 pesos. Ayan. Ito. Ayan. 1936 din. This one. 1941. Okay. So, ayan. Itong isa, no? 1941. 1936. 1936 ulit. So, hindi na masyado kaganda ng condition ng mga 1936 natin. Ito naman, 1929. Ito yung pinakamaluma, no? Pero si Jose Rizal pa rin ang nakalagay sa harap. Ayan, 1936. Pakita natin likod ng 1936. Ayan po, walang nakalagay na victory. So, mga condition nito, no, hindi na maganda. Pero hindi naman ganun kasama. Okay pa po ito. Ito nyo naman, binayaran pa rin natin siya ng 13,000. So, bumayad pa tayo ng, nag-cost pa tayo ng 1,500 sa ating rider. So, yun ay official rider natin. Kaya, ang bayad ko, 1,500. Medyo mahal kasi, syempre, tumutulong din naman tayo sa ating mga tauhan. So natin kikitat sila kahit papaano. Pag kumita tayo, i-share natin yung blessing natin. Total, sa atin naman sila nagtatrabaho. Yan. Ang istorya niyan, so nagbenta lang po siya sa akin, no? Yung rider ko. And then, nagtanong ako sa kanya kung kumikita ba siya ng mga ayos na maganda. So yun, nagkwentuhan kami hanggang sa yan. Para mas madagdagan yung kita niya, kinuha ko siyang rider. Tagakuha ng mga item na hindi ko masyadong maabot ng mabilis. Yung medyo ma-traffic, tapos malamang mahuli tayo pag nagpunta tayo doon kasi hindi natin kabisado yung daan. Yan. Yun ang mga pinapupunta natin sa kanya. So itong isa, medyo luma na din pero 1929 din siya. Yan. Pakita natin yung mga 5 pesos. Yan, di na rin maganda ang condition. 1936, 5 pesos. Yan po ang itsura ng 5 pesos natin. Panahon po ng US. Under US government po tayo. Ayan po yung likod. Yan. 1936 again. Yan, 1936 ulit. 1944. Pa ba meron dito? Oops. May 1941 ulit. Meron pa ulit 1941. Tsaka 5 piso. Meron pang isang 5 piso na 1936. Ayan. So, isa pangit na. May tuklap na. May kalawang pa. Hindi na yan. So, yun lang po, no? Ayan, may mancha yung isa. Yun lang po. Ayan. Pinakita ko sa inyo para alam nyo yung mga pwede nyong maibenta. So imagine, magkano lang to dati, 2 piso, pero ngayon, ginastosan ko na ng 14,500. Yun, 30 piraso. Ano po? So, yan lang po. Ano po ba ito? Joey Soli. Sir, ano po yan? Frank po ba yan? 100 coins po bumibili kayo. Baka po kung gold coin po yan, yung 100 franc,
Yes po, nabibili po yan. MJ Alindog Napawat. Ayan. Good afternoon po. Good afternoon din po sa inyo. Big Ken Kanya. Boss, mga coins po, ano pong binibili nyo? Po, marami ako. So, sa coins po, ang binibili po natin, 1945 and below years. Sa barya po yun, no? 50 cents, 20 cents, 10 cents. And then, sa piso po, mag-start tayo ng 1970 pababa. 1970 and below years po, ang binibili natin sa buong piso po. Ano po? Sa buong piso. Christopher Jimenya. 5 peso coin, hindi po nabibili yan. Ano po? Nabanggit ko na po kung ano po yung nabibili. Ano po? Sa mga higher denomination po, mag-start po tayo sa 25 pesos pataas yung denomination na binibili natin. Ano? Kahit po medyo bago pa yung taon niya, nabibili po basta po yung mga higher denomination 25 pesos up.